telebisyon, wala tayong mapapanood na balita. Wala rin tayong mapaglilibangan. Aalamin ang kanila namang style ng pagpatay sa kanila mga prey at wala din ang inyong Kuya Kim sa Batang Lawi. O diba, wali? Mabuti na lang at naimbento ang telebisyon. Samahan niyo ako ngayong umaga at sabay-sabay nating silipin ang nangyayari sa likod ng kamera. Mula sa aming studio, papunta sa inyong mga telebisyon. Alamin natin kung paano nga ba nabubuo ang paborito nating mga programa. Tulad ng Showtime. At TV Patrol. At kayo naman, alamin din natin kung paano maging isang reporter. Susundan natin ang patron ng Pilipino na si Atom Arroyo. Sabay-sabay natin salubungin ang 60th anniversary ng ABS-CBN. Lahat aalamin, wala kaming di susungin. Ito po si Kuya Kim, Batang Lawi. Ang scientist na si John Baird ng Scotland ang kauna-unahang lumikha ng black and white na TV noong 1925. Pero parang slideshow lamang ang napapanood dito na may iba't ibang muka ng mga taong makikita sa screen. 1946 na makarating ang telebisyon sa Pilipinas. Si James Lindenberg ang tinuturing na father of Philippine television. Alam niyo ba binebenta ang telebisyon noong 1950 sa halagang 1,200 pesos? Mahal na ito ng mga panahong yon dahil ang minimum wage noon ay 4 na piso lang kada araw. 1954 ang kauna-unahang colored broadcast sa telebisyon at ito'y napanood sa Amerika. Ang imahe na nakikita sa TV ay mula sa signal ng higanteng transmitter ng mga TV station. Nasasagap naman ng mga TV antena natin sa bahay ang signal na ito. Ang signal ay sasalain sa decoding circuit ng ating telebisyon at dadaan ito sa kulay na red, blue at green na siyang nagbibigay kulay sa imahe na nakikita natin sa ating mga screen. Dito sa atin, bahagi na ng buhay ng Pinoy ang panonood ng TV. Sa 9 na milyong pamilya sa Pilipinas, 80% may TV. Napag-alamang ang isang Pinoy kadalasan 3 oras kada araw kung manood ng telebisyon. Ayon sa Nielsen Company, pang-12 ang Pilipinas sa pinakamaraming nanonood ng TV sa buong mundo at numero 1 sa Asia. Ang telebisyon ay nagpapakita at pwede nating sabihin na salamin ng kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Gusto ng mga Pilipino na sila ay nakaka-relate o nakikita nila ang kanilang sarili sa kanilang napapanood. Noong 1947, sa radyo pa lamang ang ABS-CBN. Ang tawag dito ay Bolinao Electronics Corporation. Noong 1953 naman, ang tawag dito ay Alto Broadcasting System. At dito nagsimula ang kauna-unahang television broadcast. Taong 1957 ang bilhin ni Eugenio Lopez Sr. ang Alto Broadcasting System o ABS. Siya rin ang may-ari noon ng Chronicle Broadcasting Network o CBN. At noong 1963, pinakilala na sa publiko ang ABS-CBN. Black and white pa noon ang logo natin. Ang parihaba sa gitna ng logo ng ABS-CBN ay simbolo ng mataas na tower antenna. Ang 3 bilog naman na nakapalibot dito ay tanda ng signal na abot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo ba na nakaka-anim na logo ng ABS-CBN? At sa darating na 60th anniversary, ilalabas ang bagong disenyo ng pampitong ABS-CBN logo. Since magsa-celebrate tayo ng 60 years, this time naisip ng management kailangan ng mag-adapt sa bagong change yung logo. So may mga, yun yung aabangan. Ito ang ABS-CBN, ang puso't diwa ng telebisyon Pilipino. Pamilyar ba ang boses niya? Sa murang edad, Gusto niyo bang makilala kung sino ang nagmamay-ari ng tinaguriang Golden Voice ng ABS-CBN? Angelica Panganiban, Paolo Contis at Boots Anson Roa sa MMK Classic. Nawalay Yan si Peter Musngi. nahinto sa pag-aaral. Para maramdaman ng mga tagapanood at tagapakinig yung binabasa mong mensahe, dapat maganda yung pagkakasulat. Tama ang narinig mo. Malaking bagay yun na naniniwala ka sa ipinapahayag mo na binabasa mo mula sa script. So, dun lumalabas yung puso, yung paniniwala at commitment na ang sinasabi ko sa inyo, totoo. Ang tagal na pala ng ABS-CBN, 60 years na, no? At ang paborito kong palabas noon? Palibhasa, lalaki.
Ang popogi ng mga paborito ko dyan, like Richard Gomez, of course, Joey Marquez, Anjo Eliana. Ano ka naman? King and Queen. Hindi Mag-asawa nga yan, di pa rin. Hindi nila sinusunod yung script, pero lumalabas pa rin ang maganda yung sitcom. 1990s nang pumatok ang sitcom ng ABS-CBN. At ang isa sa longest-running sitcom ay ang Home Along the Riles ni Dolphy na umabot sa 11 years sa TV. Home Along the Riles, siyempre. Yung kay Kevin Cosme ang pangalan niya ron eh. Oh, very hilarious yun dahil lahat ng tao nakatutok doon pagpalabas yun. Ito, pinanganak sa Poso Negro ito. Award-winning naman ang abangan ng susunod na kabanata at nanalo pa ito ng bronze medal noong 1992 sa New York Festival. Aba, ako talaga ang sinusubaybayan ng mga tao. Esperanza, gusto kong makaahon ka agad Pero hindi lang sa sitcom nakilala ang ABS-CBN, kundi pati na rin sa mga teleserye. Ang teleserye ay galing sa dalawang salitang telebisyon at serye. Nagsimula noong year 2000 sa programang Pangako Sa'yo. Sa Amerika naman, ang tawag dito ay soap opera. Bakit soap? Dahil ang sponsor ng mga programa noong unang panahon ay sabon. Jasmine, juice na tayo. Pinaka-favorite kong novela is yung kay Kim and Gerald, because Sana Maulit Muli. Yun yung unang teleserye na nakapagpaiyak sa akin. Sabihin. Sinusubaybayan ko noon yung Mula sa Puso, Pangako Sa'yo, Esperanza. Bait-bait pala talaga nito eh. Pinapanood ko yung Mara Clara noon kasi cute kasi si Julian Santos. Na-appreciate ko yung role ng isang kontrabida. Saan na puro kayo na ng inay, ha? Ako na naman ba pwede mo? Highest rating ang Mara Clara noong 1992 hanggang 1997. Ay, kung... Ito ang pinakamahabang teleserye na umabot ng 5 taon at nakagawa ng mahigit 1,000 episode. Sa telenovela naman, makapansin-pansin ang mga tema tulad halimbawa ng pag-ibig. Ang Pilipino ay mapagmahal na lahi. Ang Pilipino, pwede mong sabihin na napaka-melodramatic. Madrama ang Pilipino. Normal na kaya nating ilabas ang nasa sa loob natin. Kahit na anong paksa na may kinalaman sa melodrama, drama ng buhay, tatangkilikin at tatangkilikin ng Pilipino. March 2, 1987, nagsimula ang longest-running Filipino language primetime newscast sa Pilipinas. Ito ang TV Patrol. Kulina, ba't hawak mo yung sapatos mo? Ha? Ganyan talaga ang buhay ko, nakabakya muna ako habang tumatakbo dito. Kasi hindi ako makatakbo ng mataas ang baka mandapa.